Hi mga sis! Welcome back to my channel. It's me, Jen again. And for today's video, nako, i-rate ko sa inyo lahat ng pressed powders na meron ako, international and also local brand. Okay? Kasi alam ko ang dami na nagko-comment sa inyo or naguguluhan na ano nga ba ang pinakamaganda? Ano bang mas okay sa local? Ano bang mas okay sa international? So, eto na. I-share ko sa inyo kung ano yung thoughts ko or yung rate ko sa bawat powder na meron ako. Okay, again, disclaimer lang mga sis, baka naman may e-epal dyan sabihin, bakit maganda kaya to sa akin? Ito maganda sa akin. Yes, kanya-kanya yan. Kasi depende yan sa skin type mo, diba? So, ito, share ko sa inyo kung ano yung experience ko lang. Okay? So, without further ado, bakit yun yung ano natin? Hindi tayo nag-i-English dito, mga sis. So, if interested ka sa video na to, then just keep on watching. So, yun na nga mga sis. These are all the pressed powders na meron ako. Finishing powder, pressed foundation powder. Lahat na ng powder. Wala lang loose powder dito. Okay? Kasi, you all know naman na medyo pass ako sa loose powder. I mean, okay naman siya. Pero mas prefer ko yung compact and nadadala ko pag lumarampa tayo. Okay? So, isa-isahin na natin to. May international, may local. So, mag-start muna tayo sa international. Okay? So, syempre, hindi ko napapatagalin. Alam niyo na naman na number one, face powder or finishing powder or whatever powder pa yan na compact or press sa akin is si Maring Charlotte Tilbury yan. Nakadalawa na ako nito and I super love it. And again, depende yan. Merong mga tao na hindi nila gusto to. Medyo powder pero powdery daw. Ano daw? Pero sabi nila hindi daw masyadong smoothening sa kanila, hindi daw sa kanila ang tawag dito blurring, pero sa akin talaga parang lahat na-checkan niya. Yung ano lang, price lang yung hindi niya na-checkan kasi maharlika siya. Pero again, gusto ko yung pagiging blurring effect niya. Yung kanyang pagiging smoothening effect, I love it so much. And then I also love na talaga namang nag-iiba. Parang nagtatransform yung look ko. For example, hulas na ako sa isang event. Then, kapag ito lang yung ginamit ko pang touch-up na ganyan, wala na. Normal na tao na ako ulit, mga sis. Ganun siya ka-amazing. And feeling ko naman, makikita nyo din sa iba pang mga reviews ng mga beauty content creators na ang daming may gusto nito. Alam mo yun, hindi naman siya ma-hype ng to the highest level until now. Ganun katagal na. Ilang years na siyang na-hype. So, ibig sabihin, hindi lang siya yung hype dahil lang uso. Pero hype siya dahil maganda talaga siya, mga sis. Kaya naman, for me, this is my number one. And lagi talaga, tuwing may re-release na bagong product na powder, dito ko talaga i-compare. Kahit anong mangyari. Okay? Sa akin lang naman yun. Basta ito yung number one ko. My rate for this one is 1,000 over 10. 1,000 over 10? Next naman mga sis is from One Size. Mga sis, this one is their Turn Up the Base. Ano to? Foundation powder. This one mga sis, sobra grabe yung coverage na to. As in, malala yung coverage niya. Kasi, ito na nga, pwede mo na siyang gamitin as foundation lang talaga. As in, malala talaga yung coverage nito. Tapos, wala siya masyadong blurring effect, pero yung smoothening and everything, andun sa kanya, and grabe yung, again, grabe yung coverage niya. So, ang rate ko dito is mga 8 over 10. 8 over 10 siya. Maganda naman kasi siyang powder, and again, the coverage is there, and nandun naman yung smoothening effect. So, why not coconut? Lalo na if hindi mo bet mag-liquid foundation, then this is for you, mga sis. For me, 8 over 10 siya. Next naman is kay Maring Norris tayo. This is their Soft Matte Powder. Bagong release lang nila to, and sinabi nila na hindi naman nila sinabi. Madaming ibang nag-review na parang, oh my God, dupe ata siya ni Charlotte Tilbury. Pero hindi, mga sis. Mas malala pa rin yung blurring and smoothening effect ni Maring Charlotte compared dito. Pero ito, meron talaga siyang blurring and also smoothening effect. Hindi nga lang niya napantayan or nalagpasan si Maring Charlotte. Gets? Pero ito, I love it kasi talagang effect din siya kapag ginamit mo siya. O, diba? For me, ang rate ko dito, mga sis, is mga 7 over 10. Hindi ko kasi siya masyado nagagamit. Ewan ko, parang saktuhan lang yung pagka-powder niya. Tama ba? Paano ba kasi i-describe yung powder? Basta kasi, ang goal ko lang kasi kapag nagpa-powder ako is gusto ko smoothening siya, blurring siya, and also, alam mo yun, hindi siya nagkikakey, hindi siya pangit tignan kapag pinagpawisan ka na. So, eto, okay lang. Saktuhan lang siya sa akin. So, my rate is 7 over 10. 7 or 8? 7 to 8 over 10. Ganon.
Next is Maring Norris pa rin tayo. This is their prismatic powder. This one, ang rate ko dito is 8/10 talaga. 8 to 9/10. But may range, may ganon. Basta parang 8 to papuntang 9. Bakit? Kasi sobrang nice niya as brightening powder, finishing powder, ganon. Yung parang nakaka-brighten siya dito, dito, dito. Doon ko siya ginagamit mga sis, and I love it. Parang, alam mo yung nakakadagdag siya ng glow sa makeup mo, lalo na kapag finish na and everything. Nakakadagdag siya ng kinang. Kinang talaga. So, ang rate ko sa kanya is 8/10 to 9/10. Ganon yung mga ano ko. Tsaka gusto ko yung itsura niya. I like it. Very lightweight din. Ayan. Bugs. Next naman mga sis is kay Maring Dior. Ayan. This one, ang rate ko dito parang mga 6/10. Kasi parang wala siyang nagawa talaga. So, sobrang lightweight niya. Parang nagpagpag ka lang ng something sa mukha mo. And, alam niyo ba na hindi na to, parang hindi na nag-restock ulit or nag-reformulate or whatever si Dior. Wala na siyang ganito. Kasi siguro, na-realize nila na hindi siya maganda. Alam mo yun? Pero diba, na-hype to, lalo na sa mga makeup artists. Ewan ko ha, siguro pag professional, iba yung dating sa kanya. Pero sa akin kasi, parang okay lang. Normal lang siya na powder. Wala masyadong blurring or alam mo yun, wala masyadong effect talaga sa akin. And last for international is yung Kiko Milano. This one, ang rate ko sa kanya parang mga 7/10, 7 or 6/10, mga ganun. Kasi parang patulad ni Dior, parang okay lang siya. Normal lang siya na powder na ayan. Wala yung blurring. May onti siguro siyang smoothening. Parang, di ko siya masyado nagamit nga eh. Pero gusto ko yung packaging niya ha. Ang ganda, may magnet pa. Pero ayun, saktuhang powder lang siya mga sis. Okay naman siya. Sobrang pino lang din niya. Pero, okay lang. Okay lang. Hanggang gano'n yung rate ko sa kanya. 6 or 7/10. Next mga sis, local brand naman tayo. Yan yung mga inaantay nyo kasi gusto nyo yung mga affordable, diba? So, mag-start muna tayo kay Happy Skin. Ito, kay Happy Skin, ito yung translucent nila. Ayan, kaya yung itsura niya. Maganda yung packaging as always naman. Pero hindi ko siya feel kasi parang kapag parang siyang chalk. Tapos may onting puti siya na naiiwan. Hindi siya yung parang translucent na translucent talaga. So, hindi ko siya bet. In short, hindi ko siya bet. Sakto lang siya, hindi ko na siya nagagamit. So, ang rate ko sa kanya is parang 5 to 6/10. Next naman is from Lucky Beauty. Ito, saktuhan lang din siya. Wala masyadong amazing sa kanya. Normal na powder lang siya. And, pansin ko, sobrang nagda-dry lalo yung, parang medyo mas nagkikling siya sa dry areas ko pag ginagamit ko siya. Kaya, ang rate ko sa kanya is 5/10. 5 to 6/10. Ganun. Pero maganda yung packaging niya. Next naman is yung kay BLK. This is their Airy Matte Perfecting Foundation. For this one, itong shade na butterscotch, perfect talaga to. And I love this nung unang-una pa. I love it. Kasi andun talaga yung smoothening and also blurring effect niya. So, ang rate ko dito is 9/10. I love it. But, for the sheer one, yung kaka-release lang nila, mga rate ko dito is mga 7/10. Kasi meron siyang shimmer. Tapos parang mas talagang na-emphasize yung pagka-shimmering, shining niya kapag nilalagay mo sa face. So, ayun. Pass siya sa akin. Ito, sheer pass. And next naman is from Easy & Co. Mga sis, this is their True Flex Powder Foundation. This one I love. Packaging I love. Yung product itself, okay din siya. Parang siyang si BLK. Ito nga lang, meron siyang mas coverage. And I like it. Maganda yung pagka-blurring niya and also smoothening effect niya. Pero hindi nga lang niya nalamangan si Maring Charlotte. O, diba? So, ang rate ko dito is 8/10. Then, next is the famous na kilalang-kilala ngayon, si Sunny's Face. Kanilang, ang tawag dito, Skin So Good na powder. The powder. For me, okay lang naman siya. Normal na powder. Wala masyadong, hindi ako masyado na-amazed sa blurring and smoothening effect niya. Saktuhan lang siya. Okay siya. Okay lang siya. Pero kapag napapawisan and also lalakad na tayo dyan, parang medyo pag end na nung day, medyo parang siya, nagiging patchy na, ewan ko, parang katulad nung kay Lucky Beauty, ganun yung effect niya. So, ang rate ko sa kanya is mga 7/10, ganun. Pero maganda yung packaging niya. I like it. Then next, ito, love na love ko. This is from Strokes. This is their Flawless Veil Finishing Powder. I love it. Super love. Love, love, love. Wala lang siyang mirror, kaya ang rate ko sa kanya is 9/10. Sana may mirror siya, diba? So, ang ganda niya. Very lightweight. May blurring effect. May smoothening effect. Very
ganda. Maganda yung finish niya. And also, hanggang makauwi na ako, okay pa rin talaga yung itsura niya. So, I love it. Now, okay, get ready with me tayo. This is their translucent powder. Yes, pressed translucent powder nila to. This one, ang rate ko dito is mga 6 to 7/10. Gusto ko yung packaging niya, pero hindi ko gusto yung formulation niya. For me lang naman yun ha. Mas prefer ko kasi talaga yung powder rush na velvet. Kasi ito may onti siyang shimmer. And alam niyo na hindi ko gusto yung may mga shimmer. So, ito medyo pass ako dito. Hindi ko siya bet. Lalo, yun lang. Hindi ko siya gusto. And last but not the least, syempre, ang favorite ko. Taran! This is the Powder Rush Velvet version. O, diba? This one I super love. As in, talagang love na love. Karelyebo niya si Maring Charlotte. Like, ito yung best alternative kay Maring Charlotte. Okay? As of right now. And, bakit 9/10? Kung sobrang ganda naman pala niya, diba? Eh, ayoko kasi nung packaging niya, taba-taba. Sana gawin nilang katulad nitong translucent nila. Siguro mahahappy ako, magiging 10/10 na siya kapag naging ganito yung packaging niya. So, sis May, baka naman, magandahin mo yung packaging ng Powder Rush Velvet. Please, I'm begging you. Para naman mas manipis at mas maluwag. Alam mo yung kasya sa bag, ganon. Pero ito, I love it talaga. I highly recommend it. So, ayun lang. Natapos na tayo mga sis. I hope nakatulong sa inyo sa pag-decide kung ano bang powder ang bibilin nyo. So, ayun lang. Binudol ko lang kayo in short. So, all the links will be on my description box. Don't forget to like, share, and subscribe on my channel mga sis. Bye!